Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, magalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking
kapurihan. Sa iyo ang kaluwalhatian, aming Ama. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
Shakandara Shakahala. Hallelujah. Sokara Shekalandara. Olandala Shakandara Sha. Ekalandala Shakandara Haha. Shekara Hase. Ondakalala Shandara Hande. Mekara Shakandara Shakandara Hase. Oh, Hale Sakandara Shande. Ora Shakandara Shandara Hase. sa Ora Shandara akin. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti-buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti-buti mo sa akin. Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti-buti mo sa akin. Sokandara Shakandara Shaka. Mekara Shandara Hala. Hallelujah. He is Lord.
Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na muli at siya ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na muli at siya ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Oh, hallelujah. Mekarashandarashala. Oh, rashakandarala. Oh, hallelujah. So kandarashala.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang kalawalatian, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise be the name of Jesus. Mga magulang at kapatid, marahil ay nakikita niyo po ang ating pong setup ngayon. Nung nakaraang Sunday po ay ang ating pong in-air ay yung pong ating Cheer Up the Word Works noong alas 10 ng umaga na dapat po ay ating pong online Sunday worship service. Ngunit sa kadahilanan po ng tayo po ay nag-aayos pa ng ating pong lugar na nilipatan. Actually, hindi pa po ito talagang studio na ating gagamitin sa ating pong online service. Dahil po sa ating pag-aayos ay wala po kaming wifi pa na maayos na magamit. Kaya po ito po ay nung Sunday po ay hindi po natin na-i-air ng ayos yung ng ayos yung pong ating Sunday worship talaga. Kaya po ang ating pong in-air ay yung pong ating Cheer Up the Word Works program, yung pong huling point ano ba yun? Part 4 ba yun? O part 3, no? So, ngunit makakaasa po kayo sa magkatapos ang Sunday na ito ng ating pong first Sunday, ito pong second Sunday po ng December ay nakaayos na po ang ating pong studio dahil nag-a-apply po tayo ng panibagong sir, masyado nag-e-echo. Ha? Oo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, praise be the name of Jesus. So, dahil po doon, ito po tayo ngayon. Ngunit ganun pa man, ang Panginoon, saan mang dako ang sabi po ng mismong salita ng Panginoong Jesucristo, saan man dakong may nagkakatipon dahil sa Kanya, siya ay naroon sa kanilang. Salamat po sa inyong lahat. Hello mga kapatid! Kung may 2 o 3 taong nagkakatipon sa Kanyang pangalan, si Jesus ay naroon sa kanilang. Hallelujah! Praise be the name of Jesus. So akin pong pakiusap sa bawat kapatiran, sa inyo pong mga tahanan, pakihanda po ang inyong mga bread and juice. Yung bread na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na nabugbog, no? Dumanas ng lahat ng sakit na dapat sana tayong daranas, ngunit kinuha lahat ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang ang Diyos po na sumisimbolo naman sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang naghugas ng lahat ng ating mga kasalanan. May napakahalaga pong binasa ang ating kapatid po kanina, si Sister Mercy. Anong talata yun sa Philippians or Filipos? Hallelujah. Chapter 2. Nais ko po, bago po tayo dumako sa ating pong Holy Communion, ay magbigay po sa inyo ng ilang salita ng Diyos na napakahalagang dapat pong maintindihan. Okay? Filipos chapter 2. Bago yon, nais ko po munang basahin sa inyo ang Acts chapter 16. Sister Mercy, mamaya papakihanda po yung Filipos, no? Maganda pong inyong pagkakabasa, no? Kaya nais ko pong kayo ang magbasa mamaya. By the way, salamat nga po pala sa mga nakaisa po. Palapaan natin about sa nakaisa sa ating anniversary last Sunday. Praise the Lord. Last 2 Sundays. Praise the Lord. Last 2 Sundays. No, November 22. Noong November 22, purihin ng Panginoon sa inyo pong mga buhay. Tunay po na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ito po ang sabi ng Acts chapter 16. Sabi po ni Lucas, siya pong may sulat ng mga gawa or ng Acts, ang sabi niya doon sa verse
Pakibuklat nga ang aking Biblia. Akin na sir. Ang Tagalog, nais ko pong basahin ito po sa Tagalog. Mga Gawa, chapter 16, simula po sa verse 11. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasay sa Neapolis. Verse 12. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, sabi ni Lucas, no, kasama si Paul. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa isang buok na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Well, ito yung mga babae, hindi ito yung katulad ngayon ng mga street light, no? No? Sa mga nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia. Sabi ng verse 14. Sa mga babaeng umpukan doon, isa doon sa mga taong yun ay ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia, taga Tiatira at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Diyos o binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Ito po ang aking dalangin sa bawat isa po na nasa tahanan ngayon na nakikinig po ng katuruang ito. Akin pong dalangin that the Lord will open your heart upang maunawaan mo at matanggap ang salita ng Diyos na iyong madidinig ngayong umagang ito. Napakarami po sa mga kapatiran, alam mo yan, isa ka sa nanonood ngayon, na nagme-message po sa akin at minsan, dun po mismo sa online natin, nagsasabi sila, salamat sa Lord, mapapakinggan ko na naman ang salita ng Diyos. Siguro naman nababasa niyo yun, ano? Well, patuloy ang aking pasasalamat sa Lord at dalangin na buksan ng Diyos ang iyong isipan. Nang sa ganon, matanggap mo. Ikaw na naka-tune in ngayon, ikaw na inanyayahan upang manuod ng gawain ito. Dalangin ko sa Panginoon na buksan niya ang iyong isipan. Nang sa ganon, ang sabi nga ng salita ng Lord, yung sa verse 14, and the Lord opened her heart and she accepted what Paul was saying. As they were preaching, the Lord opens the woman's heart or the heart of Lydia. Yes, Lydia. Yan ang kanyang pangalan. Why? For her to receive the word. Mahalaga po na ang salita ng Diyos itanggapin mo sa iyong puso. Ang salita ng Diyos ay hindi pinangangaral ni Pablo para upang magkaroon ng debate o ng pag-uusapan. Ang salita ng Diyos ay pinangangaral ni Pablo upang ito ay maunawaan, tanggapin at nang sa ganon, yung salita ng Diyos na yon ay maganap at mangyari sa kanyang buhay. Tulad po na sinabi kanina sa Pilipos, so binasa po ng ating kapatid na si Sister Mercy kanina, Philippians chapter 2, verse, may mic na ba Sister Mercy doon? Philippians chapter 2, verse what, Sister Mercy? Umpisa po ako sa verse 3. Simulan po natin sa verse 3. Philippians chapter 2, starting verse 3. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Number one na nice po na maintindihan po natin, huwag kayong gagawa ng anumang bagay sa kadahilan ng gusto ninyong matanyag.
Okay, tandaan niyo po yan. Ihimayin po natin mamaya. Tuloy po, Sister Mercy. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Okay, yun po ang pagkakagamit ng Tagalog. I want to ask kay mamaya po, tuloy po ang basa. Sige, Sister Mercy. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili, magpakababa kayo tulad ni Hesukristo. Verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Okay, ito po'y may kinalaman, Sister Mercy at mga kapatid, no, sa banal o sa pagliligtas ng ating Panginoon. Actually, ang may kinalaman sa ating pong ipinagdiriwang at inaalalang banal na hapunan. Okay. Sinimulan po natin sa verse 3. Pakibasa ulit, Sister Mercy, ang verse 3. Verse Filipos chapter 2. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through strife or vain glory. Do not be selfish, yung po ang ibig sabihin actually. Alam niyo po ang Bible, may kanya-kanya pong mga taong nagsalin po nito. Ito ay hindi galing sa English, ito ay hindi galing sa Tagalog. At hindi po lahat ng nag-translate ng Bible ay itrinanslate dahil sila ay guided ng Holy Spirit. The Word of God itself is guided by the Holy Spirit. But not all. Dahil most of them are Bible scholar na maraming alam sa Word. But not necessarily mean they are under the influence of the Holy Spirit. Kanya po, meron pong napakahalaga na gamitin po natin yung kanyang, tawag doon, yung kanya pong pinanggalingan na Greek word. Let nothing be done through strife or vain glory. Ang sabi doon sa Tagalog, wag po natin gawin ang anumang bagay para lamang, pakibasa po ulit, Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. okay, na kayo'y mabuti kesa iba. Isa na naman tanong yon. Kasunod po, Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. ikatlong tanong, paano ba ang tunay na pagpapakababa? Dito maraming sumasablay. Magpakababa kayo katulad ng Panginoong Hesukristo. Naalala niyo ba yung sinabi minsan ng Panginoong Hesukristo? Ako at ang Ama ay... Ngayon mo sabihin yon? Sabihin nila, napakayabang mo. Pero si Jesus, ang linaw na sa Bible, ako at ang Ama ay, sabi nga niya, bago si Abraham, before Abraham was, I am. I am. Kung titingnan mo ang grammar, mali. Pero, yung mga Jew na kaharap niya, Hudyong kaharap niya, dumampot ng bato at gusto siyang batuhin hanggang sa mamatay kasi sabi niya, paglapastangan sa Diyos yan. Ano ang salita doon na parang paglapastangan sa Diyos, na nagpapahayag na siya'y lumalapastangan sa Diyos? Yung sinabi niyang before Abraham was, I am. Ano ibig sabihin niya ng I am? Sino nagsabi sa Bible na I am? I am, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos kay Moses, pag tinanong ka kung sino ang nagpadala sa sabi mong, I
am. The I am sent me. God. Yung ibig sabihin ni Jesus doon, before Abraham was I am, mabigat yun. Kaya ang mga tao ay gusto siyang batuhin dahil sinasabi niyang, bago pa si Abraham, ako nga. Ang labo ng Tagalog, di ba? Mali kung ang sasabihin kung ang ibig niya sabihin ay bago pa man si Abraham ay ako muna. Hindi yun ang ibig niya sabihin Ang ibig niya sabihin, siya yung I am. Siya yung I am. Ibig niyang sabihin, siya ay Diyos. Ang sabi din natin binasa, siya ay nagpakababa. Na tulad ng isang alipin. Ano ibig sabihin niya? Siya ay naging tao. Bagamat Diyos. Now listen to this, Bagamat Diyos, hindi niya inalintana ang pagiging, hindi siya nagpilit maging Diyos. Sakaan niyo ang Diyos, bagkos sinubad niya lahat. Why? Why? Kasi kailangan niyang iligtas ang tao. Ngayon ginagamit ito ng iba na, ay magpakababa ka, si Jesus nga Hindi niya inaring Diyos siya. Kaya ikaw, wag mo namang ariin na parang ikaw ay napaka-powerful. Ang sabi ng Bible, you are more than. Yun ang problema sa iba. Hindi nila naintindihan ang katotohanan na yun. Hanggat hindi mo ito naintindihan, hanggat ang salita ng Diyos ay hindi mag-e-effect sa'yo. Hindi mo maintindihan ng totoo. Lalakad kang isang talunan. Dahil isipin mo, nagpapakababa ako. Kaya hindi, wala akong alam. Ordinaryong tao lang ako. Pero pag nadinig nila, sinabing, I am not ordinary. Ang tingin nila ay, hindi na pasado sa level ng Philippians chapter 2. That is misinterpretation of the Word of God. That is misinterpretation of the Word of God. Do not interpret the Word of God according to religious mind. Amen. Read the Word of God according to the leading of the Holy Spirit. Philippians chapter 2, verse 3, ang sabi ron, let nothing be done through strife or vain glory. Strife there, ang Greek word nun, ay eritheia, na ang ibig sabihin, electioneering or intriguing for office. Sa New Testament, a desire to put oneself forward. A partisan, a fractious spirit. Ibig sabihin, yung dinadawn mo ang iba, aapakan mo ang iba para lamang umangat ka. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi sinabi, hindi sinabi na ang laki ng pagkakaibig nito na sasabihin mo yung talagang sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa'yo. Hindi pagpapakataas yun. Yung sabihin mo, yung sinabi ng Diyos kung sino ka, ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Kapag sinabi mong, I am not a problem, I am part of the solution, hindi yun pagpapataas. Yun ay pagsasalita ng may kapakumbabaan, pag-surrender sa salita ng Diyos. Amen? Sapagkat yun ang sabi ng Diyos kung sino ka. Bakit ko po ito binibigyang pansin? Sapagkat ang sabi, ito po kung titingnan natin ang talatang ito po'y magdadala sa atin sa kaunawaan ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung verse 6, tingnan natin. Verse 6. Philippians chapter 2. Actually, kung sisimulan po natin sa verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yung sabi ng King James. Ibig sabihin, pwede palang mag-isip tayo kung paano mag-isip si Jesus.
sinasabi ng Bible, let this mind be in you. Ang alin, which was also in Christ Jesus. Ibig sabihin, kung ano yung kaisipan ng Panginoon, pwede pa lang ikabuhay mo. At sinabi niya ron, ano yung kaisipan na yun? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation. Hinihiling ba ng Diyos na sabihin mong, di, wala akong kwentang tao, I am nobody, I am nobody. Hindi, wala akong saysay. Sinasampal mo ang Panginoon. Sinasampal mo ang Panginoon. Amen? Pero ganun dumarating sa iba. At minsan, talagang matapang pa sa marami na ituturo sa yung ganun ang gawin mo. Sabihin mo ikang, you are nothing. But you are not nothing. You are no nothing. You are more actually, ang sabi ng Lord. At ang sabi nga greater is He that is in you. Sabi na salita ng Diyos. So makikita natin, amen? Greater is He that is in you. 1 John chapter 4. Diba? That is in 1 John 4:4. Greater is He that is in you. Sino yon? The Holy Spirit. Jesus and God the Father. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus, ako at ang Ama ay sasayo. At ang Holy Spirit ay ikaw ay magiging templo, o ang katawan mo ay magiging templo ng banal na Santong Espiritu. The only reason ang katawan mo ay templo ng Holy Spirit because the Holy Spirit lives in your spirit at ang katawan mo ang tahanan ng iyong espiritu. Na kung saan yung Holy Spirit, by the power of God, ay nandun sa iyong espiritu. Sa tunay na tao, sabi nila, Pastor, hindi ka ba nag-iisip? Paano naman na ang Diyos ay nasa iyo? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nasa iyo? Sabi ko, napakakitid naman ang utak mo. Napakaliit naman ang tiwala mo sa Diyos. Kung ang tao nakapaglagay ng mga kumakanta sa loob ng radyo. Kung ang tao nakapaglagay ng mga makikitang tao na sumasayaw, kumakanta, naglalakad sa loob ng TV, ang Diyos pa kayang hindi niya mailagay ang sarili niya sa'yo? Palapakan natin ang ating Panginoon. Come on! Sa lagay, mas magaling pa ang tao. Nakapaglagay ang tawag doon yung maraming galamay. IC. Kapaglagay nun sa transistor, sa TV, ang Diyos hindi niya mailagay ang sarili sa'yo. Kaya niya. But made himself of no reputation. Why? Naging tao kasi siya. Siya mismo, si Jesus ay hindi pinatay actually. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Hindi siya biktima. Pero sa pagbibigay niya ng kanyang buhay, kailangan may magamit para siya ay patayin. Yun yung sinabi doon na hindi siya nagpilit maging Diyos. Kasi hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Kaya kinakailangan niyan maging tao. Ang sabi ng Bible, ang lahat ng tao'y nagkasala. So kaya ang nangyari itong salita na si Jesus na naging tao, ang Panginoong Jesus ay dumaan man sa babae, ngunit walang binhi ng lalaki. Wala. Sa kapangyarihan ng Diyos, nalagay ang binhing yon kay Mary. At yun nga ang ating Panginoong Jesucristo ipinanganak, ngunit walang dugo ng tao. Siya ay salita ng Diyos na nagkatawang tao. At dahil naging tao, may karapatan siyang iligtas ang tao. Siya yung namatay. Listen, siya yung namatay para sa lahat ng tao. By the way, kapraso lang ito. Hindi kanya pinatawad lang. Inalis niya ang lahat ng
kasalanan mo. Tinangay niya, inalis niyang lahat yon. Minsan po ituturo natin yan, inalis niyang lahat yon. Ang sabi ron, verse 7, but made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Now, verse 8, and being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto the death, even the death of the cross. Yan yung pagdiriwang natin ng banal na hapunan, inaalala natin yung ginawa niya para sa atin. And being found in a passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Yung humble na pinakita doon, naging humble siya sa pamamaraan ng pagtugon, paggawa sa nais ng Ama. Yan ang pagiging humble na nais ng Diyos na mapunta din sa atin. Amen? Yan ang pagiging humble na nais ng Diyos na ginawa ni Jesus na mapunta sa atin. Ang humbleness na ito na inihiling ng Diyos sa atin ay ang pagsasubmit, paggawa, amen, paglakad ayon sa sinabi ng Diyos. Hindi ayon sa sinabi ng ating mga religious mind. Hallelujah. Ano po ang sabi ng Kolosas? Chapter 1. Siguro, Sister Mercy, pakisimulan niyo po sa verse 1. Listen carefully, please. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos, tumingin kayo sa akin. Pag sinabing hinirang, pinili ng Diyos, are you nothing? No. Masama ba na isipin mo na kakaiba ka sa iba? Totoo, dahil ang sabi ng Diyos, ikaw ay hinirang, pinili. Yung ba'y pagmamataas? Hindi. Mismo nga salita ng Diyos na sabi, ikaw ay hinirang. Pag sinabing hinirang, alam mo kami, ako Batanggenyo ang aking dugo bilang tao. Sa aking mga ninuno. Pag sa amin po, pag sinabing hirangan mo yung bigas, ibig sabihin, pipilian mo ng mga hindi kailangan. Kasi ang bigas po kasi, yan po, ang palay kasi ibinibilad yan Sa lupa, sa amin, sa lupa yan Sa semento, pag yan ay tinutuyo, bago ipatistis. So dahil doon, iipunin uli yan at mapapasama ang mga bato-bato. Hindi, bato. Yung mga bato sa kalsada, may palay pa siya. Tapos ipatitistis yan. Ang hihiwalay laang ay yung ipa na nagiging, kung tawagin ay, darak. Yun yung darak na kinakain. Galing Oo, yun ang pagkain. Ngayon, may iwan yung bigas. Hihiwalay sa... Ngayon, mabigat yung bigas, kaya tumatalsik yung nagiging darak. At kasamang naiiwan yung mga dumi, yung mga bato. Ngayon, pipiliin mo yan. At yung iba, magtatahip. Tatanggalin na marurumi. Ang matitira yung mga, amen? Amen? Woo! Ano matitira? Yung tunay. Maayos, maganda.
kakaiba kesa doon sa mga itinapon. Kung ikay hinirang, amen? Hindi ka ordinaryo. At ang humirang sa'yo, ang sabi ng Bible, ay ang Diyos. Kailangan po natin ito maintindihan na sa ganun, hindi po tayo maloko ni Satanas. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ginagamit ni Satanas, lalo, kita mo sa Matthew chapter 4, sabi ni Jesus, nasusulat. May sumagot si Satanas, nasusulat din. Di ba? Pero alam ng Panginoon na out of context ang kanyang pagkukot. Hallelujah. Ang nagsulat po ng Kolosas at ang sumulat ng Pilipos ay isang taong kinausap ng Diyos, si Pablo. Ang salita po ng Diyos, napakahalaga na tanggapin natin, maunawaan ayon sa guidance ng banal na Espiritu Santo. Ba't ko po ito sinasabi? Ayoko pong mabaliwala tulad ngayon, ipagdiriwang po natin. Aalalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang sabi, nagpakababa na siya eh. Bakit siya nagpakababa? Upang itaas ka. Amen? Kasi, ang lahat ng tao, basura eh. Dahil sa kasalanan eh. Ang sabi nga sa Old Testament, at ito'y madalas kong madinig, ako'y isa lamang basahan sa iyong harapan. Noon yun, nung ikay born again na, tumanggap sa Panginoon, hindi ka nabasahan. Amen? Palapakan natin ng Lord. Come on! Hindi ka nabasahan! Pero ang dami pa rin gumagamit nun. Ang aking katwiran ay ang tawag doon, my righteousness is just a rag. Your righteousness, but you have the righteousness of Christ in you. Amen? Simula nung tanggapin mo si Jesus, yung wala kang sariling righteousness na ang righteousness na ay ang righteousness, katwiran ng Panginoong Jesus ay inilagay sa iyo. At hindi tayo lalago sa righteousness na yun. Ibig sabihin, pare-pareho tayo ng righteousness na inilagay. Dahil yun ay righteousness ni Jesus na inilagay sa atin. Come on, you are righteous in the sight of God. Huwag mo sabihin, Lord, ako'y walang silbi lamang kung nakikita mo lang ang sinasabi mo. Hindi kapakubabaan yun, kamangmangan yun. Ako'y walang silbi. Ibig ba sabihin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa'yo, walang nangyari? Tapos, kaya nga yung iba, nagdiriwang ng Holy Communion eh. Sumpa ang dating sa kanila eh. Hoy, maglinis muna tayo ng ating kasalanan. Kung kaya mo maglinis, hindi mo kailangan ng Holy Communion. Dahil ang Holy Communion ay pag-alala ng paglilinis na ginawa ng Panginoon sa atin. Pag-alala ng buhay na ibinigay niya sa atin. Pag-alala ng lahat ng sakit karamdaman na tinangay niya. Kung tinangay niya, wala nang natira sa iyo. Amen! Pakibasa po ang verse 2, Sister Mercy, Colossus chapter 1. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Sinabi niya, sumayin yung pagpapala. Hindi ito sinabing sa mga... Minsan po may nagpapapray sa akin, hindi ko masabing pagpalain ka ng Lord kasi ang pagpapalay nasa anak ng Diyos. Nasa Bible yan. You are blessed. Verse 4. Verse 4, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Yes, yung nagagawa ng katotohanan, ng salita ng Diyos. Nalaman nyo ito. Ibig sabihin, hindi nila dati alam. So, may mga bagay na dapat mong malaman na galing sa salita ng Diyos na hindi na sa unang tingin ng ibang tao ay nagyayabang ka, ngunit hindi. Amen! Nilalakaran mo lang ngayon sa sinabi ng Diyos. Verse 6. Verse 6. Verse 6, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala. Alam mo, nagdadala ng pagpapala ay salita ng Diyos. Tuloy.
tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Wow, yun pala ang nangyari sa kanila, no? Kailan nangyari yun? Mula nung matahayag sa kanila salita ng Diyos, tanggapin nila, amen? Kakaibas, ibig sabihin, naging iba ang kalagayan nila kaysa sa ordinaryong tao. Amen? Kita natin. Halinaw, tuloy po ang basa. Verse 7, natutuhan ninyo ito kay Epaphras, opo. Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Tuloy, grabe. Verse 9, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu You see? Tuloy. upang lubusan ninyong maunawaan ang Kanyang kalooban, sa gayon makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod. Kita mo paano sila makakapamuhay ng karapat dapat kalugod-lugod sa Diyos kung yung katotohanan sa Diyos maunawaan nila at gagawin. Kaya ang mga baluktot na katuruan ay delikado para sa Diyos. Amen? Upang makapamuhay kayo, ibig sabihin, iba ang pamumuhay, amen, ng nasa Diyos. Tuloy ang basa system. Verse 9. Verse 9, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang Kanyang kalooban. Tuloy. 10. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Sasagana sa mabuting gawa. Naalala ko sabi ni Jesus let your light shine. Huwag mo itago. Upang makita nila, amen, at maluwalhati ang magaganda mong gawa at magbigay sila papuri sa Diyos. Hallelujah. Kita niyo. Verse 11, Sister Mercy. Verse 11, dinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng Kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Masaya. Okay, tuloy. 12, at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo Dahan-dahan na napakalupit nito. Itong verse na to, si Paul ang nagsulat nito under the anointing of the Holy Spirit na siya ring sumulat ng Pilipos. Okay? Verse 12, 1, 2, go! at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Diyan, ganyan ang ginamit ng Tagalog. Ito po, actually, ang sinabi ng King James Version, giving thanks unto the Father who hath made us meet. Made us meet. Ibig sabihin, qualified us. Yung made us meet, sige sir, pakilagay mo nga sa verse 12. Qualified us, siya yung gumawa ng paraan, ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo maging karapat dapat. Made us meet, qualified us. Verse 12, giving thanks unto the Father which has made us meet. Ano yun, meet. Ginawa niya tayong sufficient. We are fit. We are equipped to equip one with adequate power to perform duty of ones. Tingin sa akin, inilagay sa'yo ng Diyos ang kakayanan para magawa mo. Nasa iyo, wala sa iba. Ngayon, kung mapapanatili ka ni Satanas na mangmang walang alam dahil sa misinterpretation of the Word of God, dahil sa tingin mo nagpapakababa ka at wala akong kwenta, I am nothing. Ang dami ko natin, I am nothing.
That's not from God. You are not nothing. You are in Christ. And Christ is in you. Come on. Ang Diyos mismo, giving thanks unto the Father which hath made us. Pakipindot yung Greek word ng made. Made us. Made. Hallelujah. Hikadu. Yun na nga yun, made, ginawa, di ba? Tama, yan nga yun. Pakipindot mo yung, siya mismo yung naglagay sa atin ng kakayanan. May kakayanan tayo. May kakayanan ka. May kakayanan ka. Eh mga kaharap ko rito, may kakayanan kayo. Huwag mo sabing wala akong magagawa kung wala ang Diyos. Eh hindi ka naman walang Diyos eh. Nasa iyo. Amen? Come on. Yung meat, pareho sila. O, tayo mo, pareho? Di ba? Made us meat. Ginawa niya tayong maging. Yung maging na yon ay nasa atin yung kakayanan. Partakers. Alam niyo, partakers? Pakipindot, sir, partakers. Hallelujah. Anong ibig sabihin niyan? Marys. A part, a distinct from the whole. Ibig sabihin, kilala kang kabahagi talaga. Ng ano? Ng ano? Pakitanggal. Partakers of the inheritance ng mana of the saints in the light. Ganun ka. Ginawa ng Diyos na ikaw ay parte ng mga tagapagmana. Sister Mercy, kung haharap ba sa mga tao mo, ang anak mong si Odi, nasabihin, wala lang naman ako eh. Sabihin ng mga tao, Odi, paano ba nga gawin dito? Desisyonan mo nga ito. Wala si mama mo. Wala lang ako. Wala ko alam. May mababatukan ko anak ko basta ganun. Amen? Amen? Di ba? Yun ang gusto mangyari ni Satanas. Lolokohin ka dahil kawalan ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa'yo. Amen? Mababaluktot ang salita ng Diyos. Pero pinapakita ko po sa inyo ngayon sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ang kapakumbabaang hinahanap ng Diyos ay ang paghawak, pananalig, pananampalataya at paglakad sa sinabi ng Diyos kung sino ka. Kung hindi mo gagawin yun, wala kang kapakumbabaan. Yun ang binasa natin kanina. Let this mind be in you at magpakumbaba ka. Di ba? At ginawa niya ang nais ng Ama. Kaya nga sabi niya noon eh, Ama, kung maaari, wag ko nang ranasin itong, amen, mararanasan ko ito. Alin, yung kamatayan sa krus, hindi siya takot mamatay. Yung mahiwalay sa Diyos. Sabi niya, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Bago namatay si Jesus physically, He died spiritually. Mabigat yun. Then sabi niya, He gave up His ghost. Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Yung time na tinalikuran siya ng Diyos. Why? Dahil yung oras na yun, lahat ng kasalanan nasa Kanya. Tinalikuran siya ng Diyos upang makatingin sa atin. Dahil yung mga oras na yun naman, ang kasalanan natin ay nawala. Yung righteousness na meron si Jesus nalipat sa atin. Yung mga oras na yun, nalipat sa lahat ng tao. Kaya nga pwede na niyan tanggapin ng Diyos eh. Pwede na siyang tumanggap ng kaligtasan eh, kasi niligtas na siya eh. Ang kasalanan, inalis na, nalagay na lahat kay Jesus. The soul that sinneth shall die. Lahat ng kasalanan dapat lahat ng tao mapupunta dapat sa impyerno, hindi napunta na impyerno sapagkat yung kasalanan magdadala sa tao sa impyerno, yung kasalanang binana kay Eva at Adan na magdadala sa kanila sa impyerno, pinuntahan ni Jesus. Tinalo niya doon si Satanas. Kaya nga sa firstborn from the dead. Hindi si Jesus ang unang namatay simula sa mga patay physically, marami. Sa Old Testament meron. Sa New Testament marami siyang binuhay. Pero firstborn from the dead, that is malalim, that is spiritual death. Ginawa na lahat ni Jesus na sa ganon, huwag kang mag-suffer. Hindi ko alam paano ko ito babasahin. 2 Corinthians 9:8.
babalik tayo dito at na matatapos na po tayo, napapasarap tayo. Pero tandaan niyo po, ito po yung may kinalaman sa ating pong ipagdiriwang. Kung ito'y maintindihan mo, ipagdiriwang mo ang banal na hapunan ang mayroong kaunawaang tunay. Hindi yung relihiyosong pagdumikit sa ngalang-alang. Kasala ka. O kaya naman, Lord, gawin mo kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng banal na hapunan. Noon ka pa niya ginawang karapat-dapat simula nang tanggapin mo si Jesus. Sabi ko, 8-9? 9-8, sir. 9-8? O, 8-9. Chapter 8, verse 9. Ito yung isa sa ginawa ni Jesus. Hindi ko alam kung paano mo to kaibigan pangahawakan. Sister Mercy, pakibasa po. Remember, ang habag ng Diyos ay nabanggit din kanina, Orang Grace, pakibasa po. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Nakita niya, naalala niyo yung Pilipos kanina? Yung kaisipan na kay Jesus, nagpakababa, di ba? Kasi, kailangan niyang gawin yung para tayo ay iangat niya. Yan po isa sa example. Isa yan sa example. Yung binasa sa Philippians chapter 2. Isa po yan sa example. Alam ni ika natin, the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yun yung sinasabing hindi niya inalintan ang pagiging Diyos. Amen? Pagkuskusang loob niyang hinubad. Amen? Amen? Isa yan. Though He was rich, the same thing that though He was God, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, yet, for your sake, alang-alang sa'yo, for your sakes, He became poor. Lahat ng ginawa niya, nung hubarin niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao, lahat ng kapakubaba ang ginawa niya ay para sa'yo. Hindi kaya magpakumbaba ng tao. Ang Diyos ang naging tao at ginawa lahat ng yun para sa tao. Nang sa ganun, lahat ng ginawa niya ay makredit sa tao. At mag-e-effect yun pag tinanggap mo si Jesucristo. Ayaw ni Satanas na malaman mo yun. And yet, for your sake, He became poor. Isa rin sa ginawa niya. Sir, paki-ano mo nga yung Greek word ng poor na yon? Pocheo. To-Q. Alam mo, sabi ng iba, ay, pastor, yan about spiritual. Yan ay ano? Ano ba? Ay spiritual na ang tawag doon na poor. Poor. Anong Tagalog ng poor? Kahirapan, spiritual na kahirapan. According to the word, that is to be a beggar, to beg, to be poor. He became poor. Siya yung naging beggar, siya yung naging mamamalimos. So ito ay hindi spiritual lang, ito ay physical, ito ay financial. That ye, through His poverty, might be, sir, pakitingin nga yung rich na yan. Ano daw yon? To have abundance? Ha? Kayo ikaw mga Kristiyano kayo, mali ang katuruan, kayo nagtuturo ng kasaganaan. Come on! Amen? Yan ang sabi, kaya siya nagpakahirap so that you have abundance. Pag sinabing abundance, umaapaw, walang kulang. Amen? Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Ramasikires. Come on! Ay, grabe yung blessing ng Diyos. Hindi, walang blessing sa akin ng Diyos. Come on! Hindi kaya bangan na sabihin mo, ayun ang sabi, that you through His poverty might be rich. Ang ginawa ni Jesus ay dapat makita sa atin. Ang sabi ng Bible. Sige, 1 John. 1 John. Hallelujah. Come on, church. Let us give glory to God by doing what the Word of God says, who you are.
Sorry. Peter tayo, Peter. Magkatabi lang naman yan. 1 Peter. Sorry, 2 Peter. Second Peter. Chapter 1, verse 4. This is what the Word of God says. Ang sarap sa salita ng Diyos. Kaya nga po yung iba, tuwan-tuwa eh. Every time na makakadinig ng katuruan ng salita ng Lord na hindi religious teaching. Sister Mercy, pakinggan ko nga po sa Tagalog. Verse 4. Verse 4. 2 Peter chapter 1 verse 4. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ha? Tama ba yung natinig ko? Makabahagi sa kanyang kalikasan bilang that ye might be partakers of the divine nature. We are partakers of the divine nature. Verse 3, Sister Mercy. Verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tinanggap, tatanggapin. Ano ang ibig sabihin ng tinanggap? Nasa iyo na pupunta pa lang sa iyo o paano? Nasa iyo na, tinanggap. Amen? Natin. Sino yung natin? Yung mga tumanggap at nanalig sa Panginoong Kristo. Pakiulit po, Sister Mercy. 1, 2, go. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus You see? na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Tumigay sa akin. Sa iyong karangalan wala akong kukunin. Ang sabi ng Diyos, binabahagi nga kanya ng kanyang. Iba kasi yung ibinigay ng Diyos, iba yung magyayabang ka. Pero bilang anak ng Diyos, hindi pagyayabang. Kung makita sa iyo ang glory ng Diyos. At hanggat hindi mo yung binibigkas, hanggat hindi mo yung pinaniniwalaan, pinananaligan, hindi mo yung maintindihan at malalakaran. Ngayon, alam ni Satanas na pag yung sinabi mo, because you believe, therefore I speak, that's the reason eh. The reason na kaya mo sinasabi, yung sinabi ng Diyos kayo, because you believe, I believe, therefore I speak. Ngayon, gagawa si Satanas ng lahat ng paraan para wag mong panaligan talaga yon. Gagawa. Pipilitin kanyang mag-isip na para kang isang walang kwentang tao. Hindi ka walang kwentang tao. You are a big time. Hindi nga. That's the truth. Big time. That's who you are. Hindi walang kwenta ang dugo ni Jesus na ipinantubos sa iyo. Hallelujah. 1 John chapter 5. Verse 13. Napakahalaga po nito. 1 John chapter 5 verse 13. Ano pong sabi? Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Merong buhay nasa iyo. Ano yung buhay na walang hanggang ngayon? Divine yun. Divine. Kaya nga sabi, we are partakers. Divine. Merong kanon. Kayo. Sino kayo? Kayong mga tumanggap. Amen? Nanalig kay Jesus, merong kayo. Ibig sabihin, yung hindi pa tumatanggap kay Jesus, wala nun. Magkaiba kayo.
Kaya nga kailangan nila tayo para mahayag sa kanila ang salita ng Diyos dahil yung sinasabi mo, naintindihan mo, alam mo at ginagawa mo. Pakikumpleto po ang basa sa Mercy. Anong version? 13. 1 John chapter 5 verse? Verse 13 po. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. 14. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa Kanyang kalooban. You see? Ano yung kalooban niya? Ang kanyang sistema. Pero ito po ang sabi ng King James na magtatapos na po muna tayo. These things have I written unto you that you believe. You see? Kaya tinuturo sa inyo upang kayo manampalataya that you believe on the name of the Son of God. That ye may know that ye have eternal life. Ibig sabihin hanggat hindi ituturo sa kanila ang katotohanan ito, hindi nila malalaman na meron silang eternal life. Mananatili silang mangmang. Amen? That you may know that you have eternal life. Come on! You have eternal life. Sir, anong Greek word na eternal? Eternal and everlasting, pinagka-combine yan. Ahinios. Without beginning and end. Alam mo bakit nawalan ka na ng simula? Kasi bago ka nang nilalang. Bagong panganak ka. Ang ipinanganak ba ngayon, sasabihin mo, ay kahapon, meron bang nakaraan yung bagong panganak? Wala. Once na ikaw ay tumanggap kay Jesus, nagsimula nang mawala yung dati mong buhay, ikaw ay bago na 2 Corinthians 5:17. Huwag mo na sabihin, ako'y isang basahan, ako'y marumi. Hindi ka marumit sa basa, pagkat yung ikaw na dating basahan, yung ikaw na dating marumi, namatay nang matagal na. Amen? That you may know that you have eternal life. Pakipindot yung life na yon. Hindi yan ordinary life. That is Zoe life, the state of one who is possessed of vitality or is animate. Life, the absolute fullness of life, both essential. Ibig sabihin lang yan, buhay ng Diyos. That is life. Amen? Ang buhay ng Diyos nasa iyo. Ang buhay ng Diyos nasa iyo. Tapos mabubuhay ka na parang talunan. Ang Diyos ay hindi talunan. Kaya nga sabi niya, this is the confidence that we have in Him. Oh, praise be Jesus. Verse 12, Sister Mercy, pakibasa po. Verse 12. Ang pinananahana ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahana ng anak ng Diyos. Pakiulit. Ang pinananahana ng anak ng Diyos. Okay, sino mga taong, yes, ang linaw ng Bible. Ang anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus ay nananahan sa iyo. Amen? Nananahan sa iyo. Masama ba na maging aware ka everywhere you go? Paggising mo pa lang, you know that Christ is in you? Actually, yun ang dapat mong matutunan eh. Bago ka pa malang tumayo, hindi yung problemang nasa isip mo, kundi alam mo na si Jesus ay nasa iyo, si Jesus ay solusyon everywhere you go. You have the life of God. Everywhere you go, sickness flee. Satan's flee. Satan and his cohorts flee. Why? Kung alam mo lang ang nakikita ng mga demonyo sa iyo, ang liwanag ng Diyos. Sabi nga you are partakers of the life and light. Ngayon, pag hindi mo alam yon, hindi mo alam na may buhay ka na walang hanggan, hindi mo nga alam. Pero pag itinuro sa iyo to, tulad kanina, dalangin ko po, buksan ng Diyos ang kaisipan mo na sa ganun tanggapin mo ang kanyang katotohanan. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay meron daw ay merong buhay.
Actually, ang sabi po ng he that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Kaya nga sabi niya, these things have I written unto you that you believe. Sinusulat ko to sa'yo para maniwala ka. Amen? Don't just listen sa anumang katuruan, kahit pa gaano kaganda ang dating. If it is not according to what the revelation of the Lord has already given us, kahit gaano pa siya. Kasi ang galing nila eh. Hanggang sa makarating ka na parang walang-wala ka lang. Yung religious ba? Akala mo, isipin mo, akala mo wala ka. Dito natin tapusin. Isaiah chapter 53. Again, may kinalaman po itong ating pinag-aralan sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Isaiah 53. Di ba, Sister Mercy? Verse 4. Kita mo, di ba? Hallelujah! Talking about Jesus. Verse 4. Isaiah 53, verse 4. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. You see? Kaya nga siya nagkatawan tao, nakuha nyo? Kaya nga siya nagpakababa. Ang ibig sabihin, kaya pagpapakababa ang tawag doon kasi magdurusa lang eh. Dapat tayo, pero siya ang nagtiis. Kung tiniis niya, tumingin kayo sa akin. Ganito sabi nila, ay, yung nangyayari sa iyo, sige, tulad ng binanggit kanina, ibang klase yung ibig sabihin, upang mapagtiisan natin na may kagalakan. Pero yung, dahil nasa atin ng Panginoon, pero yung nagtitiis ka ng parang talagang gulpi sarado ka, di kasi kung si Kristo, nakikiisa ako sa kanyang pagtitiis. Ba't di ba kinaya ni Jesus? Sabi, ang lahat tiniis niya para wag kang magtiis. Kung kinuha na niya, di ba isang malaking kayabangan na sabihin mong meron ka pa ring tinitiis, alang-alang kay Kristo. Kung kinuha na niya, kayabangan nang may hawakan ka pa. Tama? Kung siya na ang nagtiis, nang dapat tayo ang magtiis, siya na ang nagtiis, pero sabihin mong tinitiis ko pa rin ito, alang-alang sa Diyos. Come on. Isang kayabangan na yon, natiisin mo pa yung siya na nga ang kumuha. Amen? Pakibasa. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Oh. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Tuloy. Akala natin ang dinanas ni parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Oh. Tuloy. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamuliya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 6. Tayong lahat ay parang... Okay na po yun. So makikita natin yung pong ginawa ng Panginoon Kristo. Last time po ng ating pong banal na hapunan at ipag-alala, may mga nagsigaling. Nagpatotoo sila, ewan kung nabasa niyo. Once nung i-take nila yung bread, nakita nila ang kanilang sarili na yung mga sakit nila dumikit lahat sa katawan ni Jesus. Kapatid, kung mabubuhay ka lang talaga sa katotohanan ng salita ng Diyos, walang anumang sakit na maaaring maghari pa sa iyo. Pastor, ibig mo sabihin, hinto na ako ng pag-inom ng gamot? Aba, hindi naman ako nagpainom sa iyo. Doktor, hindi inumin mo. Amen? Sabi ko, ikaw ay gumaling. Pastor, kung magaling na ako, di na dapat iinom ng gamot. Ang umiinom ba ng gamot ay yung gusto magkasakit? O yung naniniwalang wala dapat siyang sakit? Kaya kung umiinom ng gamot dahil kinakalaban mo yung sakit. Kung tiniis na at binata ng ating Panginoon, kapag hinawakan mo ang bread, nakita mo na ang lahat ng sakit karamdaman mo. At makikita mo, unti-unti mong pananalig dito, unti-unting mawawala ang pag-inom mo ng gamot.
hayaan mong dumating yon. Pero kailangan mong panaligan muna. Amen? Na ikaw ay tinubos ng Panginoon. Wherever you go, it is the power of God that is in you ang maghahari. It is the power of God. The power of God. The power of God. Ang dapat tiniis mo, siya na ang nagtiis. Dahil ang kanyang dugo, doon sa Diyos na iinumin mo mamaya, dapat makita mo dito na 2,000 years ago, nilinis ka niya ng husto. Malinis na malinis na malinis na malinis. Malinis ka sa harapan ng Diyos. Tapos tinanggap mo siya. Lahat ng ginawa ni Jesus ay mag-epekto sa iyo. Let us bow our head. Lord, thank you sa mga katotohanan po ng iyong salita na binigay mo sa amin ngayon. Lord, dalangin ko po, Diyos, na mabuhay ang mga anak mo na naluluwalhati ka. Hindi si Satanas. Dalangin ko po, Diyos, katulad nga ng sabi ni John, sinusulat ko to sa inyo para malaman ninyo at maniwala kayo na meron kayong buhay. At yung buhay na yun ay buhay ng Diyos na nasa inyo. Dalangin ko pong bawat isang nakikinig na dinala mo upang makinig, O Lord, ay mabuhay ayon sa iyong kalooban, sa iyong sinabi kung sino siya. Kapatid, kung tinanggap mo si Jesus, you are a child of God. Kung hindi pa, kailangan mo siyang tanggapin. I want you to accept Him as your Lord and Savior and Master of your life. Tutulungan ka namin habang hawak ni Sister Mercy ang isang mic. Parang ikaw yun, ngunit kailangan mong bigkasin ito habang sinasabi niya ng galing sa puso ang panalangin. Bibigkasin ko po, panalangin pagtanggap sa Panginoong Jesus. Sabihin mo na nagmumula sa iyong puso, Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, salamat po salamat po sa araw na ito. sa araw na ito. Salamat po Salamat po sa iyong salita sa iyong salita na nadinig ko po na nadinig ko po ngayong oras na ito. ngayong oras na ito. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako, Nananalig po ako, nananampalataya nananampalataya na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos, nagkatawang tao, nagkatawang tao, namatay hanggang sa krus namatay hanggang sa krus para sa akin. para sa akin. Ngunit Ngunit matapos ang 3 araw, matapos ang 3 araw, nabuhay kang muli nabuhay kang maguli at naghahari ngayon at naghahari ngayon bilang Diyos. bilang Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, simula po sa araw na ito, simula po sa araw na ito, sa oras na ito, sa oras na ito, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa buhay ko. sa buhay ko. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Salamat po Salamat po sa buhay sa buhay na walang hanggan. na walang hanggan. Ngayon po, Ngayon po, kaisa ako kaisa ako sa aalala sa aalala ng mga ng mga ginawa mo ginawa mo para sa akin para sa akin sa pamamagitan po sa pamamagitan ng po banal ng banal na hapunan. na hapunan. Amen. Amen. Congratulations. Kalapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Alam mo, may nangyari sa'yo, ikaw na tumanggap sa Panginoon. Balikan mo to, no? Pag-aralan mo muli itong iyong nadinig na ito. At malaki pong epekto nito sa iyong buhay. Ngayon po, mga kapatid, pakihanda pong inyong mga elemento. Ang juice na sumisimbolo po sa banal na dugo ng ating Panginoong Kristo at sa mga tinapay na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po ay kaharap ko ang mga elementong ito. Ang juice, ang bread. Ito po mga bread na ito ay siyang sumisimbolo po. Laman po nito nasa loob. Ito pong aking hahawakan ay siya ko na pong kakanin mamaya. Kapag ito'y tinanggap mo mamaya, bago mo siya i-break,
biyakin, tawag doon, hatiin. Hatiin. Nakita mong ang katawan ng Panginoong Hesus ay nagkapunit-punit para sa iyo. Nawa, makita mo kapatid, na minamagnet. Makita mong yung anumang sakit na sinabi ng doktor na meron ka, makita mong ito ay 2,000 years ago nang kinuha ng Panginoong Kristo at walang natirang anumang sakit sa iyo. Kung meron kang sakit na sinasabi ng doktor na na-diagnose ka, kasama yan sa kinuha ni Jesus ngayon. At ngayon lumakad ka na nananalig, kakainin mo yan mamaya. Itong juice na ito, sumisimbolo po kung ano man ang juice na hawak mo. Kahit tubig yan, pwede na rin. Sumisimbolo sa banal na dugo ng Panginoong Kristo. Ito yung lahat ng dugong ibinubo ng Panginoon. Ito ang pinanghugas niya, yung dugo niyang yon. At isinisimbolo ngayon ng juice na ito. Bakit sinisimbolo ng bread at ng juice na ito? Kasi nga inaalala natin yung ginawa niya. No? So bago mo ito inumin, inaalala mo, inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyong kapatawaran. Hindi kapatawaran para sa pagiging malinis mo sa kanyang harapan. Okay? So praise the Lord. Kasama po ng inyong mga elemento sa inyong tahanan, iunat nyo inyong kamay sa mga elementong yan. Kung iisa ka, 2, 3 kayo, miyembro ng pamilya ngayon, iunat nyo inyong kamay sa mga elementong yan at atin pong ipanalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga tinapay na ito na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Kristo. Sa mga juice na ito, ano man yan kaibigan, manalig ka na ito'y pinagpapala ng Diyos ngayon. Salamat po Ama sa pangalan ng Panginoong Yesus na mga juice na ito na sumisimbolo sa banal na dugo ng Panginoong Kristo ay pong pagpalain. Ang mga elementong ito, ang tinapay at ang juice, ay papasok sa aming katawan. Hindi lamang ang aming isipan, ang aming pangunawa ang umaalala sa ginawa mo, Panginoong Kristo, maging ang aming pisikal na katawan, pagpasok nito sa aming katawan, dumadaloy ang alaalang ito. At inaalala rin ang aming katawan na hindi na siya may sakit, siya ay gumaling. Sapagkat 2,000 years ago, kinuha mong lahat sakit karamdaman ng aming mga katawan. At anumang kasalanan na nananalaytay sa dugo ng sinumang tao, ito'y nilinis mo na dahil sa dugo ng Panginoong Kristo. Maging aming katawan, ito po'y aalalahan. Hallelujah. Salamat po sa mga elementong ito, Lord, sa pagpapala mo dito, Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. And Amen. Hawakan niyo po ayon sa sasabihin po ng ating kapatid. Una ko pong tatawagan si Sister Mercy. Pagkatapos niyang gawin yon, siya po ay lalagay sa isang side na ito. Then tatawagin po natin ang ating kapatid naman para po sa ating wine. Sister Mercy, please. Sige po, Sister Mercy. Okay, lahat ba meron? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, ito ka. Sumunod lamang. Okay, sige po, Sister Mercy. Hallelujah. Taas po natin ang mga tinapay na ating hawak ng ating mga kamay na sumisimbolo ng katawan ng Panginoong Hesukristo.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Atin pong pirasuhin at sabay-sabay po nating kanin, alalahanin natin na ikaw ay matagal nang pinagaling. Receive your healing right now. Hallelujah. Sister Mercy, dito po kayo sa kabila. Pakibigay po sa kanya yung mic. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang about. Okay? About juice na sumisimbolo po sa banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Makapatay. Itaas po natin ang mga saro na naglalaman ng mga Diyos na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy naming ipinahahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Hallelujah. Father, we give you praise. We give you glory for sending Jesus unto us. Thank you, Lord Jesus. We are already healed and we are righteous in your sight because of you, Lord. We give you praise and we give you glory. At salamat po, Panginoon, sa bawat tahanang nakasalo namin. Sa banal na hapunang ito, nakasama namin inalala ka sa tama at wasto at biblikal na kaparaanan. Thank you, Father. In Jesus' name, lahat po tayo mag-agreed magsabi na, Amen and Amen. Ipalakpak ang kamay, ipadyak ang paa, gumiling-giling para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw, umindak-indak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man nila
para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Sabihin man nila na ako'y mali, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Sabihin man nila na ako'y mali, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Oh, hallelujah! Panginoon Diyos, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian. Hallelujah! Sige po, itaas po natin ang ating kamay para po sa benediction. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen!